Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Andrew point of view. Andrew, come on! Ani ni Cathy sa kanya nang matapos ang klase. Nakasukbit ng kamay nito sa braso niya. Mamaya na yung band show. Biyernes at band fest na sa dating pinapasok ang eskwela nito kinagabihan. At kahapon pa siya nito pinipilit na sumama para dalahan iyon. Oo nga naman pare. Susog ni Samuel. Kaibigan ito ni Andrew. Pero classmate ni Cathy sa kabilang seksyon. Pabuntong hiningang hinarap ni Andrew ang girlfriend. Napag-usapan na natin to kahapon, diba? Hay, wala akong makitang dahilan kung bakit ayaw mo sumama sa akin ngayong gabi. Maktol ni Cathy. Alam ni Andrew na mauuwi na naman sa pagtatalo ang pag-uusap na ito. Pero hindi niya ito mapagbibigyan sa hinihiling. Kailangan pa niya mag-review para sa iba pang mga exams. Noong isang araw ay kinausap na siya ng mami ni Mia. Naalala ni Andrew ang sinabi ng tiyahin. Tiyakin mong papasahan mo ang lahat ng exams mo, iho. Ani ni Veronica. First and foremost, I want you to graduate this year. I really do want you to graduate, Andrew. Tama na mga kalokohang nababalitaan ko sa iyo sa nakalipas na panahon. Not that I condemn you for it. Ipagpalagay na nating ibahagi ng kabataan mo. At bagamat hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa mo, ay nakalipas na yun. Give your best shot and pass all your exams. Get to college. Andrew, okay ba yan? Muli ay napabuntong hininga si Andrew at hinarap ang girlfriend. Kailangan ko mag-review, Cathy. Aniya. Kung gimmick lang ang hanap ninyo, bakit hindi lang tayo kina Mia tumuloy? Pwede tayong mag-group study doon. Hindi mo ba iniisip ang exams natin? Group study? Ulit ni Sama, na tila hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Kailan ka pa nagkakaganyan, pare? Nanunoy ang sabi nito, nakatawa. Graduating tayo, Sama. Mahinahong paliwanag niya. Come on, pare! Gagraduate tayo kahit hindi tayo magsunog ng kilay. Puno ng kumpiyansang sabi nito. Hindi sila babagsak ng graduating students, no? Lalo ka na. Matataas ang grades mo. Balita ako nga kasama ka sa honor roll . Sama, I don't want to take the risk. Mahabang panahon na itinigil ko sa high school . Kaya tara na lang kina Mia at doon tayo mag-group study. Padabog na kumawala ang mga kamay ni Cathy mula sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ay hindi ako babalik sa bahay ng Mia na yun. Napapayag mo lang ako nung una at hindi na mauulit yun. He took a deep breath and let it out slowly through his nose. I'm sorry guys. I really not make it this time. But you can go. Have fun, Cathy. Kayo ni Sama. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Cathy. Ano nangyayari sa iyo, ha, Andrew? Ilang araw ka lang na nakikitira sa bahay ni Mia, nagkakaganyan ka na. Ano bang pinakain sa iyo ng babaeng yun? Tumiim ang mukha niya. Mia has nothing to do with this. At pinagtatanggol mo naman babaeng yun. What are you talking about? Nakakunot na mga kilay niyang tinitigan ang nobya. Pinagsasalosan mo ba si Mia? You know what? She crossed her arms over her chest. Simula nang matira ka sa bahay ni Mia na yan,
ay para na kitang hindi kilala. Paulit-ulit na lang tayo sa pagtatalo natin eh. I'm getting tired of this. Ano ba ang gusto mo sabihin? Aniya sa nagpapasensyang tinig. At tama ito. Sa nakalipas na linggo ay wala na silang pinagtatalunan kundi si Mia. Na kung tutuusin, sa tuwing nagkikita at nagkakalapit naman sila ni Mia, ay lagi rin sila nagtatalo. Kaya nga hanggang maaari ay iniiwasan na niyang makipagtalo rito. Lalo na ang mangyari ang eksena sa kusina. At ngayon ay heto na naman ang girlfriend niya. Sadya naghahanap ng away. Tinitigan niya si Cathy at inulit ang sinabi kanina. May palagay ako na nagseselos ka kay Mia. Ano naman ngayon? Sabi nito. Napatingala si Andrew sa kalangitan at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Si Mia pa? Sa lahat ng tao si Mia pa talaga. Umiling ito at pagkatapos ay hinarap ang girlfriend. Alam mo bang ako at si Mia ay hindi Mia. Putol nito sa sasabihin niya. Aaminin mong lumala ang sitwasyon sa pagitan natin na mag-break si na Mia at yung Brent na yon. Lagi mong sinasabing loko-loko si Brent at sobrang simpatya mo sa Mia na iyon. Ngayon, sabihin mo sa akin, this has nothing to do with Mia, ha? Cathy! No, Andrew. Listen. Gusto kong samahan mo ako sa party ngayong gabi. Patunayan mong walang kinalaman si Mia sa lagi natin pagtatalo. Ano? Sasama ka ba o hindi? Paano kung ayaw ko? Tumigas ang tinig niya. Alam mo na kung anong sugot dyan. Pinatutunayan mo lang na tama ako sa panggagalaiti ko sa Mia na iyon. Pagkasabi niyon ay tumalikod ito. Huminga siya ng malalim at saka sinundan ng tanaw ang palayong girlfriend. Akma ito nga habulin at amuin nang malingunan si Sam na umiiling. Hindi na kita maintindihan pare. Tama si Cathy. Mula nung tumira ka na Mia, nag-iba ka na. Gusto ko tuloy maniwala sa sinasabi ni Cathy na ibiniti nito ang sinabi at nagbuntong hininga. Ano ang paniniwalaan mo sinabi ni Cathy ha? Tanong niya sa kaibigan. Umiling ito. Itinaas nito ang kamay sa ere. Open his mouth to say something but decided against it. Tumalikod na lang ito. Napakamot sa batok niya si Andrew. Hinabol ang tingin si Cathy. Subalit wala na ito sa paningin niya. Samantala, Mia point of view. Nagising si Mia sa hinang ingay sa kabilang silid. Nagmulat siya ng mga mata, sandaling nakaramdama. Nang wala naman siyang marinig, ay muli sanang babalik sa pagtulog. Nang muli ay may kalabog siyang narinig sa silid ni Andrew. Napabangon siya bigla. Ang antok ay tuluyang nawala. Sinulyapan niya ang relo sa night table. 1:30 na madaling araw. Ngayon lang ba dumating si Andrew? Kaninang hapunan ay hindi nila ito kasalo. Ang sabi ng mami niya ay nagpaalam itong gagabihin dahil dadalo sa band fest sa ibang eskwelahan. Bumaba siya sa kama at tuloy-tuloy sa banyo niya. Binuksan ang pinto at hanggang sa connecting door sa kabila. Nakita niya si Andrew na nasa gitna ng silid at naghuhubad ng polo shirt. Lumingon ito sa dako niya. Nagising ba kita, Mia? Malagihay nitong tanong. Lasing ka ba? Obvious ba? Sabi nito at sinarahan ng closet. Kapag nalaman to ng mami, naku lagot ka. Anyway, sino nagbukas sa'yo ng pinto? 1:00 pasado na. Ngumisi ito at inginuso ang bintana. Napasinghap si Mia. Sa bintana ito dumaan. Napahakbang siya patungo roon at dumungaw. Ang ibaba ng bintana ay ang bubong ng kusina
at ang isang sanga ng punong mangga ay nakahapay sa bubong. Of course, ang umakyat sa kwartong iyon ng ganong oras ay hindi pagpapawisan. Papanahik lang ito sa treehouse at tutuloy sa sanga at lalakad sa bubong patungo sa bintana ng silid nito. Nakapamaywang na humakbang siya pabalik dito at hinarap ito. Ang sabi mo kay mami ay gagabihin ka, hindi uumagahin at lasing ka pa. Sinasamantala mo. Humakbang ito patungo sa kanya at mabilis na tinakpan ang bibig niya. Shh! Ang ingay mo. Bulong nito. Magigising mo sina Tita Veronica at saka Lupe. Nabigla si Mia. At dahil lasing si Andrew, ay nakahilig sa kanya ang lakas nito. Napaatras siya at kasama rin ito. Pareho silang nawala ng panimbang at natumba sa kama. Ano ka ba? Sigaw niya. Nagpipilit bumangon. Pero ang mga kamay ni Andrew ay nakapulupot sa kanyang baywang. Binatawan mo nga ako, Andrew. Sabi niya at kumakawala sa yakap nito. Si Andrew ay nanatili nakahiga at hawak ng mahigpit ang palupulsuhan niya. Mataman lang ito nakatitig sa kisame. Alam mo ba kung bakit ako uminom? Tanong nito. Nilinga siya na nagpipilit pa rin pakawala na kamay. Subalit parang bakal ang pagkakahawak nito sa palupulsuhan niya. Wala akong pakialam. Isusumbong kita kay mami. Tumuyo siya at hinatak ang kamay. Pero hinila muli siya ni Andrew. Kaya napasubsob siya pabalik dito sa mismong ibabaw ng katawan nito. Isusumbong pala ha. Nalalanghap niya ang amoy ng alak mula dito. Napasingap siya. Ang dalawang kamay niya ay nakatukod sa dibdib nito upang huwag siyang masubsob at mapayakap dito. Nagsikap siyang muling bumangon. Pero sa pagkakataong iyon ay napakalakas ni Andrew sa pagkakayakap sa kanya na lalong nagpalapit sa katawan nila. Napasinghap si Mia. So far, iyon na ang kauna-una ang pagkakataon na nadikit siya sa katawan ng isang lalaki. And she found their position so intimate. And the sudden fear and excitement rushed through her. Magsusumbong ka? Muling sabi ni Andrew. Nakatingin sa kanya pero sa tingin niya ay halos hindi nito maidilat ang mga mata sa kalasingan. Alam mo bang ikaw ang dahilan kaya nakapag-break sa akin si Cathy? Doon siya natigilan at huminto sa pagbalaga. Nakipag-break siya sa'yo? Umismid si Andrew. Oh, nakiuso sa inyo ni Brent. Tumawa ito. Humigpit ng pakakayakap nito sa baywang niya. I wonder what's with you. Lagi ka na lang niyang pinagsesalosan eh. Patuloy nito. Pinagsesalosan ako? Pinagsesalosan ni Cathy? Hindi siya makapaniwala. Hindi niya gustong pansinin ang kasiyahan na alam niya nagdaan sa isang bahagi na kanyang dibdib. Correct. Sagot nito. At pinakawalan nito ang kamay niya. Subalit umangat iyon sa batok niya. At muli siyang kinabig palapit. Kaya bigyan ko na ng katwiran ang pagsaselos niya. Andrew, bumilis ang tibok ng puso ni Mia na para bang naghahablan. And she was sure na ang kanyang paghinga ay parang titigil. Tumayo ka at tumakbo palabas ng silid. Mia! Iyon ang sinisigaw ng isip niya. But she wouldn't move. Tulad sa isang slow motion. Umangat mula sa kama ang ulo ni Andrew while the hand on her waist went up to her nape.
at ibinaba ang ulo niya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung takot o excitement ang biglang naramdaman. Maaari siyang sumigaw o hindi kaya itulak si Andrew. Pero ang pinili niya ay ang pipikit ng kanyang mga mata at bahagyang itigil ang kanyang paghinga habang hinihintay ang mga labi nito na pumunta sa labi niya. His lips did come, warm and moist. They touched hers gently. Napakabanayad na hindi matiyak ni Mia kung may mga labi ang dumadati sa mga labi niya o isa lamang iyon dapyo ng hangin mula sa nakabukas na mga bintana. At pagkuway, lumuwag ang pagkakahawak nito sa batok niya at bahagya siyang inilayo mula rito. At sa malamlam na mga mata ay tumitig ito sa kanya. Sweet, you have lips like an angel's lips. Muling humigpit na kamay nito sa batok niya at hinila siyang muli palapit. Then his lips captured hers. It wasn't gentle anymore. It was firm and persistent. They moved against hers, tasting her lips, at ang kamay nito ay tumataas at pumapaloob sa buhok niya. Mia's heart hammered against her chest. She knew she was trembling, torn between fear and a certain emotion she couldn't put a name. Then his mouth moved from her lips to her face and showered her with tiny, moist kisses down to her ear. Mia's moan. She was 16. At bagamat hindi pa niya nararamdaman na kahit na kanino ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, ay alam niya kung ano iyon. Desire. Innocently, she opened her mouth and was about to return his kisses. Then she realized Andros wasn't kissing her anymore. Lumuwag na pati ang pagkakahawak nito sa baywang niya. Ang kamay nito nakahawak sa batok niya ay bumagsak na sa tagiliran nito. Unti-unting umangat ang mukha ni Mia rito. Nakatulog na ito sa kalasingan. Slowly, she rolled up him. Naramdaman niya ang panginginig ng buong kalamnan niya. Nang dahan-dahan siyang tumayo, ay may pakaramdam siya ang mga tuhod niya ay walang buto at hindi siya kakayanin. She inhaled and exhaled until her breathing started to return to normal. Then she gazed at Andrew's sleeping figure and felt herself shivered. Sa tulog nitong kalagayan, ay malaya niya napagmasdan ang mukha nito. At tama si Anna. Magandang lalaki si Andrew. Dark and gorgeous. At higit itong matangkad kaysa kay Brent. 3 inches or more. At ipinagtataka niya ay kung bakit hindi ito nakasali sa kupunan ng mga basketball players. And she wondered why she hadn't noticed his physical attributes. Or perhaps she did. At dahil galit siya rito, ay hindi niya iyon pinag-uukulan ng pansin. Mas hinahanapan niya ito ng mga kapintasan. Where was the boy who used to be her friend? Her protector? Kinalimutan na niya ang kaibigan niya ito nang dahil lang sa nakaw na halik na iyon noong 7 na taong gulang siya. Dumako ang mga mata niya sa labi nito. Napahugot siya na paghingaroan. Ipinagsiklop niya ang mga braso sa katawan na tila ba biglang lumamig sa buong silid. She hadn't forgiven Andros for that one naughty stolen kiss 7 years ago. But what about the kiss he gave her moments ago? She couldn't even mistake it as mere touching of their lips tulad ng ginawa nito noong 12 taon na ito. Hinagkan siya nito, totoong halik, at nagustuhan niya. If she were honest,
She didn't want it to stop. 4 na buwan sila magkasintahan ni Brenda. At sa kabila ng pagpipilit nitong haggan siya ng totoong halik, ay hindi niya magawang bumigay. Maliban sa panakaw na halik sa kotse nito, sa tuwing inihahatid siya ay wala na. Isa pa, walang akmang lugar ang pagkakataon para doon. She couldn't go on dating. Hindi siya papayagan ng mami niya. At sa tuwing niyayaya siya ni Brent na magkating klase sila para manood ng sine, ay tumatanggi siya. And the boy she hated most gave her first kiss. Napaungol siya. Technically, Andrew gave her first kiss years ago. Only this time, it had been deliciously real. Napahawak siya sa kanyang mga labi. Napahugot siya ng paghinga. She pulled a sour rose on her throat. Hinayaan niyang halikan siya ni Andrew. She knew she did and couldn't totally put the blame on him. Magagawa niyang umiwas kanina kung ginusto niya. But somehow, she had never wanted to. Sa kaibuturan ng puso niya, ay tila matagalan niyang inaasam ang halik na iyon. Bigla ay napaisip siya. Paano niya harapin ito kinabukasan? Muli ay napatingin siya sa natutulog na lalaki at napailing. Kinabukasan, kasalukuyan nag-aalmusal si Mia na bumungad sa dining room si Andrew. Nakapaligo at nakapabihis na ito. Ang may kahabaang buhok ay nakasuklay patalikod. Morning. Bati nito habang ibinobotones ang uniforme. Hinila ang silya at tumupo. Morning. Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nakupokus lang sa pagkain. Pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahil nga nakainom ito kagabi, ay inaasahan niyang tanghali na itong magigising at nasa SIC na siya sa sandaling makababa ito. Hindi siya nakahanda sa maagang pagkaharap nila. Salamat, Diding. Wika nito nang salina ng nakababatang katulong ng kape ng tasa nito. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Diding dito bago muling bumalik sa kusina. Napaikot na lamang ang mga mata ni Mia. Bukod sa madaldal ay alimbong ang katulong nilang iyon. Malayong kamag-anak ni Lupis Diding at kinuha iyon ng mami niya nang mamatay ang daddy niya upang may makasama at makatulong si Lupe dahil buong panahon ni Veronica ay ginugugol nito sa beauty shop. Danggit, itlog na pula, kamatis at sinangag. Sarap! Dinampot nito ang isang pritong danggit at isinubo, enjoying the crush as he chewed it with gusto. Inabot ni Mia ang baso ng tubig at uminom. Bahagya lang sinulyapan si Andrew. Ang kaba sa dibdib ay hindi pa rin maalis. He seemed relaxed and casual. Hindi ba nito naaalala ang nangyari sa kanila kagabi? Nang masulyapan niya sa pababa na hagdanan ng ina, ay bihis na ito at paalis na. Pero nang masulyapan si Andrew, ay lumakad ito patungo sa dining room. Hindi ko na malay na pag-uwi mo kagabi, Andrew. Wika ni Veronica. Anong oras ka ba nakauwi? Sino nagbukas ng pinto sa'yo? Si Lupe ba o si Diding? Sandaling nagkasalubong ang mga mata ni Mia at Andrew. May kung ilang beses na niyang nakitang lumunok at tumikim si Andrew. Hindi malaman kung anong sasabihin. Mami, gising pa ako nang dumating si Andrew. Sabi niya. At least, she wasn't lying. Bahala na ang mami niya na mag-isip mula roon. Tumango si Veronica. At tama si Mia. Iniisip ng mami niya na siya nagbukas ng pinto kay Andrew. O siya, mauna na ako sa inyo. At may customer pa ako nag-a-appointment ng maaga para sa parlor ngayon.
That's very clever, sabi ni Andrew nang makita nakaalis na ang kanyang ina. Salamat. O ayan, quits na tayo ha. Ngumiti ito. Sorry nga pala kagabi ha. Wika nito. Napasinghap si Mia. Ngunit bago pa muling mabuo ang kaba sa kanyang dibdib, ay nagpatuloy si Andrew. Hindi ko natanggihan sa Sami nang alokin akong uminom. Hindi ko nang matandaan kung paano nakapasok sa silid ko eh. Perhaps, I crawled to my bedroom. Unti-unti ang pagpakawala niya ng paghinga. So hindi niya maintindihan at hindi niya malaman kung ano nangyari kagabi. Nakalusot na siya. Dapat na niyang ibahin ang usapan. But something nagged at her mind at hindi niya magawang ipagpaliban. Nagising ako ng ingay sa pagpasok mo doon sa bintana. Sabi niya pagkatapos uminom. Sunod-sunod ang paglunok ng ginawa. Talaga? Sabi nito at ipinagpapatuloy ang pagkain. 19 ka pa lamang. Hindi ka dapat umiinom. Kaya wag mo nang ulitin yun ha. Nagkapit ito ng mga balikat. Hindi ko maiwasan eh. Nag-break kami ni Kati kagabi. Muli siyang humugot ng marahang paghinga. So, it was true. Napangiti siya ng lihim. Ikinasisiya niya ang balitang iyon kagabi pa. Ano bang dala ng hangin? At parang in ngayon ang breakups ah. Huminto sa pagsubo si Andrew at hinarap siya. Sabihin mo nga sa akin, bakit ba kayo nag-break ni Brent? Tanong nito. At bago pa siya may maisagot, ay agad na nitong dinugtungan ang sinabi. Siguro pagod na siya sa kakahalik mo sa pisngi no? Nanlaki ang mga mata ni Mia. Hindi niya maidenay na sobrang pula ang kanyang mukha ng sandaling iyon. You have no idea. Smarting sabi niya at wala kang pakialam. May pakialam ako. Sagot nito. Muling ibinaba ang kutsara at tinidor sa pinggan. Dahil magkaibigan tayo. Para na kitang kapatid eh. Hindi kita kapatid eh. Sabi niya. At the same time, natatandaan niya ang kiss na ibinigay nito kagabi sa kanya. Lalo nag-init ang mga pisngi niya. At saka pwede ba Andrew? Please. Huwag mo nga pakialaman ng buhay pag-ibig ko. Dahil ikaw mismo ay hindi rin naman marunong magdala ng relasyon na. Tinan mo ka nangyari sa inyo ni Kati. Eh ikaw, sagot nito. Miss Popular. Magkasalubong mga kilay nito pero ang isang kilay ay nakataas. Thinking you are so much better than everyone else? Lalong tumaas ang isang kilay nito. Hoy Andrew, hindi ko iniisip na mas nakakagit ako sa iba. While you Mr. Antisocial. Tumigil siya sa pagsalita. Huminga ng malalim. Kinalma ang sarili. You know what? Tigilan na natin to. Anyway, what do you care about what I'm thinking about you ha? Eh hindi mo naman ako kinakausap di ba? Since elementary days. Ako? Hindi kita kinakausap? Napairap si Mia. Naggipit balikat. Sa kabilang banda ay totoo naman iyon. Pagkatapos ng ginawa nito sa kanya sa treehouse, hindi niya ito binati. Sobrang namiss kita Mia. Maya-maya ay sabi nito. Napasinghap siyang napatitig dito. Namiss ko yung mga araw na magkasama tayo. Napalunok siya. Hindi niya gustong aminin na ganun din ang nararamdaman niya. Yung paglalaro natin, Monopoly na treehouse. You used to make me cards on a Valentine's Day. Gumagawa ka ng maliliit na puso. Tapos, naglalagay ka ng caption doon. At iipunin mo sa isang plastic bag. At pagkatapos ay ibibigay mo sa akin.
Nasa akin pa rin yun, sweetheart. Humugot ng marahang paghinga si Mia. Parang kahapon lamang ang lahat ng iyon. Hindi niya iyon makakalimutan. Pero hindi niya akalaing naalala pa nito iyon. Ikaw naman ang may kasalanan eh. Wika niya sa mahinang tinig. Nanghingi naman ako ng sorry, di ba? At saka, isang simpleng halik lang naman yun. Bigla ay bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit ba kailangan pa nitong ipaalala iyon? Sapat upang ang alaala ay magtuloy sa nangyaring paghahalik nito sa kanya kagabi. At lalo na niyang nararamdaman na nag-iinit ng pisngi niya. Actually, it was just a quick peek. Dagdag nito. Hindi mo na ako binati simula noon. Bakit kita babatiin? Matapos mang isulat sa blackboard sa room namin na mukha akong daga. Hindi ko ginawa yun, sabi nito. Yeah, matabang sabi niya. Katulad ng ginawa mo sa pagpatay sa cherry ko. Lumatay ang guilt sa mukha ni Andrew. Oo, pero inamin ko naman agad yun, di ba? Hoy, hindi mo inamin ha. Nung pinulot ko yung cherry ko, nalaglag yung ulo. Tapos tumakbo ka agad. Hindi kaya? Anong, matigil na nga kayong dalawa riyan. Singhal ni Lupi na isa-isang inalis sa harap nila ang mga wala ng laman na pinggan. Para kayong mga bata eh. Pagkatapos ay muli na itong bumalik sa kusina. Maya-maya ay katahimikan ang pumelanglang sa paligid. Nagkatingin na silang dalawa. Maya-maya isang ngiti ang pumailanglang sa kanyang labi. Siguro ay panahon na para putulin na at tigilan na ang kanilang kalokohan. Okay, maya-maya ay sabi ni Andrew. Aaminin ko na. Ako ang nagsabi kay Sam na isulat sa blackboard na mukha kang daga. And I swear, para bang nagigilta ako nang matapos kong gawin iyon. Para bang nasasaktan din ako. Kung ano man nasasabihin niya, ay napigil sa lalamunan niya. Nang mula sa kalsada ay marinig niya ang busina ng service bus niya. Lumipas ang mahabang oras. Andrew point of view. Mula sa pagkakahiga ay umangat ang ulo ni Andrew nang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula roon si Mia. Kunot ang noong tinitigan siya nito. Nakasuot lamang ito ng blouse at panjama. Napakabata, napaka-inosente at napaka-lovely. Anong himala nagdala sa'yo rito sa silid ko? Tanong niya. Upang iwasang matitigan ng hubad na dibdib ni Andrew, ay nilingan ni Mia ang kabuuan ng silid. Nang makita nito ang nagkalat na mga aklat at notebook at ng mga hinubad na damit na hindi pumasok sa laundry basket at ang mga half-open drawers ay napangiwi ito. Hindi mo ba kayang linisan ang silid mo? Naiirtang sabi nito. Nasa ibabaw ng side table ang walang lamang mag ng kape. Tingnan mo nga yung banyo. Si Lupe nagliligpit ng iniwan mong briefs ah. Pumunta ka ba dito para sabihin sa akin ng mga yan? Naglabas ito nang naiirtang paghinga. I have a proposition to make, Andrew. Mabilis siyang napatuyo mula sa pagkakahiga sa kama. Proposition? Teka. Titingnan ko sa dictionary ha. Kung may iba pang meaning niyang maliban sa kalugang nasa isip ko. Alam mo yung utak mo, ewan ko sa'yo. Saway nito nang lumakad siya patungo sa study table at inabot ang dictionary. Kung ganun, anong gusto mong palabas? Anong gusto mong sabihin? At anong gusto mong iparating sa sinasabi mong yan? Muli niyang ibinaba ang malaking Webster Dictionary. Nag-cross siya ng arms. Humugot muna ng buntong hininga si Mia bago nagpatuloy.
Let's pretend we are on. Ano? Andrew, desperado na ako. 1 week na lang at prom night na. Hanggang ngayon wala pa rin akong date. So na lang sasabihin ko sa grandchildren ko right before my yearbook pictures. Natawa siya sa sinabi nito. At kailan ka pa nagkaroon ng problema sa paghahanap ng mga dates, ha, campus princess? Pagkatapos ng i-break ako ni Brent, wala ano sabi-sabi niya. Hindi ko na alam kung sino pang guys sa campus natin ang hindi ko iisipin mag-take advantage sa sitwasyon ko. Hindi agad niya makuha mo sumagot. Nakita niya sa mukha ni Mia na talagang desperado ito. Alam mo naman na iyan ang ayaw ko, di ba? Yung prom night na yan. Sabi niya at nagpakawala siya ng buntong hininga. I am Mr. Antisocial, remember? At bakit ako napili mo? Look, alam ko na ayaw mo sa prom. O kaya sa akin, that's fine. Pero alam mo ba, yung feeling na sa tuwing mapapadaan ka sa lahat, tumatahimik sila. At alam ko na akong pinag-uusapan nila. Yung failure ko. Yung iniwan ng isang campus prince. Ano naman? Importante pa ba yun? Oo, importante yun. Napapahiya ako eh. And we can save each other. Mabilis na niya idinagdag ang huling sinabi. Save each other? Tumaas ang kilay nito. Anong ibig mong sabihin dyan? Di ba gusto mong bumalik sa'yo si Cathy? Hindi agad siya nakapagsalita. Tila nakikita niya kung anong gustong iparating ni Mia. No, ayaw niyang bumalik si Cathy sa kanya. Pero nasisiguro niya na gustong ibalik ni Mia si Brent dito. Biglain na inis siya. Hindi pa rin ba ito nadadala? Gusto mo pa rin ba na bumalik siya sa'yo? Aniya sa naiiritang tinig. Hey, are you in or not? Pag-iwas nito sa tanong niya. Is it 150% sure na babalik sa'yo si Cathy? Yeah, right. Sabi niya sa isip. Actually, na mapag-break sa kanya si Cathy, ay alam niyang hindi nito gustong gawin iyon. Katunayan ay nararamdaman niyang hinihintay ni Cathy na tanggihan niya ang breakup na inalok nito. But she went with it. At nakadama siya ng kalayaan pagkatapos nun. Iniisip ni Sam na masama ang loob niya, kaya siya nagiyang uminom sila. In actuality, nagse-celebrate siya. Tumingin siya sa karap. Ang gusto mong mangyari ay palabasin tayong dalawa ang mag-on para pagsilosin sila, ganun ba? Hayaan na natin sila mag-isip ng ganun. Sabi nito. Basta ipaalam natin sa buong campus na ikaw ang date ko sa prom. Why do you want Brent back, ha? I'll swear, mapapatay ko siya. Dagdag niya sa isip. And why do you want Cathy back, ha? Balik tanong nito sa kanya. Napabuga siya ng hangin. Hindi niya gustong sabihin kay Mia na hindi naman niya gustong mapagbalikan pa sila ni Cathy. Okay. Maya-maya isabi niya. I'm in. Biglang isang ngiti ang nakita niya sa mga labi ni Mia nang sabihin niya iyon. Kinabukasan, Mia point of view. Oh, ano yan? Gulat na tanong sa kanya ni Andrew nang ihagis niya sa harap nito ang daladalang shopping bag. Tingnan mo. Nakaupo si Andrew sa ibabaw ng kama at kasalukuyan nakikinig ng music. Inalis nito ang nakasabit na earphone sa tainga at isa-isang inilabas ang laman ng shopping bag. Nagsasalubong ang mga kilay nito sa nakikitang laman ng paper bag na iyon. Isang malaking bote ng imported gel, suklay, Ralph Lauren perfume for men, half dozen men's hankies,
at imported na magazine na panlalaki. Utang mo sa akin na pinambili ko riyan ha. Nakangiting sabi niya. Andiyan yung resibo, tingnan mo. Napatingala ito sa kanya. Ano ang mga ito? Tanong muli ni Andrew. Kung gusto mong maniwala ang mga taong nakapaligid sa atin, kailangan natin paniniwalain sila. Kailangan natin umakto ng tunay. That makes sense ani ni Andrew. Ano naman ang koneksyon ng ipinambili mong ito na ayon sa iyo utang ko? Hinablot nito ang resibo na nakakabit sa shopping bag. Napaungol ito. Nagkautang ako ng ganitong halaga sa walang kwenta mga bagay na ito. My God, hindi ko kailangan ng pabango. Natural ang bango ko. Lumabi siya. Ang yabang mo naman. Pagkatapos ay suminghap. Sige na nga. Hulugan mo na lang sa akin kung kailan na lang padala ng pera ang papa mo. Umupo siya sa gilid ng kama. Kung gusto mo talagang bumalik sa'yo si Cathy, kailangan may sandata ka. Napaangat ng ulo si Andrew. Ano? Eto? Kailangan ko to? Sandata? Tumango siya. Oo. Kailangan ng linisin. Kailangan mong baguhin yung forma mo. Yung uncool image mo. Kung saan ka nakilala ni Cathy. You are going to be a new Andrew Montalvo. So malalaman niya that you are totally over her. Uncool. Napailing si Andrew. Ay, how flattering. Ngayon, makakatikim na ng gel yung buhok mo. Nang hindi naman laging tila walang direksyon ang kulot mong buhok. Sabog-sabog. Hindi nga ako naglalagay ng gel. Pero alam kong hindi kulot ang buhok ko, no? Sa huling pagtingin ko sa dictionary, wave ang nakalagay doon. Naasar nitong sabi. At yung men's magazine, patuloy pa rin niya na tila walang pakialam sa sinasabi nito. Makakatulong iyan sa hairstyle mo na gusto mo. At palitin mo na rin yung mga lumang rock concert t-shirt mo na madalas mong ipapaalalim sa white polo shirt mo. Baduy. Salamat ha. At magpanyo ka naman. Hindi yan laging bimpong dinadala mo para kang jeepney driver eh. At baka naman may Jansport na bag ka na hindi ka naman mukhang Bombay na naniningil ng mga pautang dyan sa clutch bag mo. At ano naman yung perfume na binili mo? Tanong nito na para bang naiinis na. Wala lang, sabi niya at nagkipit balikat. Ganyan din kasi ang pabango ni Brent eh. Nangiting sabi niya sa lalaki. Nagsimulang uminit ang ulo ni Andrew pagkarinig sa pangalan ni Brent. Patayin mo muna ako bago ko gamitin yung perfume na yan. Inihagas nito ang pabango sa kanya. Ayoko maging kaamoy ng mistisong hilaw na yun, no? Besides, may cologne ako. Mas mamahalin kaysa riyan. Okay, kung ayaw mo ay di huwag. Basta gamitin mo lahat ng mga pinili ko ha. At tandaan mo, nagpe-pretend lang tayo ha. So isipin mo na partners tayo. Team tayo. Ganon? Tulad ni Mickey and Minnie? Sabi niya. Namaywang siya sinabi nito. Natatandaan pa rin niya ang nag-encounter nila noon about Mickey and Minnie. She glared at him. Pagkuway tumayo at lumakad patungo sa pinto. Marami pang gagawin sa silid ko. Hey, Mia! Tawag nito nang nasa pinto na siya. Nilingon niya ito. Sa bahay nga pala ako tutulog ngayong gabi. May ayusin lang ako. Pakisabi sa Tita Veronica. Sandali siyang natigilan. Hindi kaya magdala ito ng barkada sa kabilang bahay? Ganun ba? No monkey business? Ngumisi ito. Bibigyan ko ba naman ng kahiya ng mami mo? Nakangiting sabi nito. Okay. Duda niyang sang-ayon. May naisip nga pala ako itatawag sa'yo. Muling pahabol ito na maakma siyang tatalikod ulit. How about Andrews Mia?
Andros Mia? Tumaas ang kilay niya at nag-isip. Ay, whatever. Walang lingon-lingon na dugo niya dito.